Kamakailan ay pinarangalan ni Pangulong Bongbong Marcos ang ilang outstanding barangay officials na may malaking impact sa local governance. Makasaysayan ng tagpong yan dahil sa loob ng higit 3 dekada, ngayon lang eksklusibong tumutok ang event sa mga barangay. Paliwanag naman ni Pangulong Bongbong, nararapat lang na parangalan ang mga barangay dahil sila ang nagsisilbing frontliner pagdating sa serbisyo publiko. At kaugnay niyan, makakasama naman natin ngayong gabi ang 3 kapitan na kabilang sa pinarangalan sa 2025 Galing Pok Awards. Yan ay sina Barangay Nagasikan, Santiago City Captain Renante Bautista. Good evening, Bangarabi, sir. Good evening po. Good evening. Si Barangay Blue Ridge B, Quezon City Captain Cesan Castro Lee. Good evening, Kapitana. At si Kapitan Sonny Santiago ng Barangay General Malbar, galing pa rin sa Santiago City. Good evening po. Welcome po sa Politico Nightly. Unahin ko na muna ito si Barangay Captain Bautista. Doon sa inyong proyekto, Kap, yung Purok Clearance. Oh, isa yan. Pero hindi ito yung unang pagkakataon na kayo ay manalo ng Galing Pook. Yes po. Pangalawa nyo na ito. Pangalawa na po. Ba, talagang magaling. Bigyan nyo nga kami ng konting background. Paano gumagana po ito inyong Purok Clearance? Ang Purok Clearance po ay isang ordinansa ng aming barangay. No? So, ang ibig sabihin ng Purok Clearance, hindi ka makakakuha ng anumang clearance, certificate sa barangay namin kung walang Purok Clearance. At kapag ikaw ay mamamayan ng barangay Nagasikan, kailangan sumunod ka ron sa mga policy namin. Doon sa 5 checklist namin na kailangan, yung solid waste, ikaw nagtatapon ng basura sa MRF namin. Tapos, dapat ang bahay mo may gulayan sa bawat bakuran. Yung aso mo dapat hindi nakakawala. Dapat nakatali o nakakulong yan. Dapat umaating ka ng once a month meeting sa bawat purok meeting namin. At yung panghuli, yung every Saturday, araw ng kalinisan. Kailangan maglinis at magwalis ka sa harapan ng bahay mo. Parang napakarami ng mga requirement niyan. Hindi ba yung mga constituent mo, hindi ba sila nagreklamo na, Kap, ang daming requirement dyan, kaya Actually, araw-araw po siyang, parang holistic kasi, halos araw-araw sa pamumuhay ng mga kabarangay namin. Dahil sa lugar namin, isang resettlement area, nung araw nga, kung tawagin nga po kami, squatter. So, medyo walang sistema, magulo, laging may away. Pero sa pamamagitan ng mga programa namin, doon namin nakita na yung mga napaka-effective ng programa namin Purok Clearance. At yung sa Purok meeting namin, doon namin napag-uusapan at sinang-ayunan ng mga kabarangay namin na gawin namin yun. Pero Kap, yung may mga nagbabanggit na yung ganitong sistema daw pwedeng maabuso. Ano po yung mga inilatag nyong safeguard para naman maprotektahan yung inyong mga constituents at yung transparency dun sa proseso sa pagkuha nila ng Purok Clearance? Una, yung Purok Clearance, madali lang kuhanin. Una, walang bayad. Ayun, walang sana bayad siya. yun ay susunod kong tanong Libre. Libre siya. Basta makamit mo yung binanggit mong mga requirement. Opo, at yung mga, kung papansinin po natin, like yung sa basura, sa solid waste, Republic Act siya eh. No? Parang talagang in-implement lang namin sa baba, sa barangay. So yung aso mo, tali mo, minsan nagiging away ng mga kapitbahay may batas din yan, di ba? Para sa nagiging paglalag away. ng aso. So yung ordinance namin, halos lahat siya, nagagawa naman ng maayos at natutuwa naman yung nakakarami. At sabi ko nga, may resibo kami na nagpapatunay na kasi 2016-17 pa namin ginawa yung ordinance. Last term ko na to. Dahil kung naging hindi maayos, malamang hindi nila ako binoto itong huling eleksyon. Oo. At alin dito yung mga nakita mong malaking pagbabago doon sa inyong komunidad simula nung gawin mong requirement nga itong doon sa basura, kalikasan, sa kalinisan? Nung araw po kasi, pag tinawag Barangay Nagasikan Santiago, may parang kami yung tondo. Kahit tanghalin tapat, may hino-hold up. Tapos yung sa solid waste, parang hindi alam ng mga kabarangay namin na may batas sa pagdating sa Republic Act 9003. Tapos yung sa aso, na kadalasang pinag-aawayan na lang ng kapitbahay sa umaga, yung dumi ng aso. Yung, actually, nakakagat pa yung aso. So sabi ko, bakit din natin gawing ordinance to? Siguro naging lamang namin siguro o nakaganda sa amin yung pag-attend namin ng purok meeting once a month sa bawat purok.
Oo, kasi parang nagiging ano yun parang nagiging regular na ugnayan ng mga lokal na opisyal, ng mga barangay opisyal at ng inyong mga constituents, Tama po. mga tao. Tsaka doon naghaharap-harap kunyari yung mga ano, yung mga may alitan o doon. Doon po namin napag-uusapan yung mga maliliit na problema sa Purok na i-open nila ron. At yun, doon nga namin nakita eh. Ngayon, yung mga kapitbahay na magkakakilala na eh. Eh dati hindi kami magkakakilala doon. Ngayon magkakakilala na sila sa pagtatanim nga ng gulay. At yung limang indicator o limang checklist namin, lahat sila may resibo. Oo. Una, yung gulay sa bawat bakuran. Na ipanalo nga po namin sa Galing Pook last year. Yes, So ibig sabihin talagang effective siya, may impact siya sa mga kabaranggayan namin. Tapos yung pagdating naman sa solid waste, imagine sa the 42,000 barangay plus, no collection policy ang barangay namin. Imagine na akala mo hindi susunod yung mga kabarangay namin, bakit ngayon sumusunod? Ikaw mismo magdadala ng basura sa MRF namin, meron kaming listahan doon, meron kaming folder doon per purok. So malalaman namin kung hindi ka nagtatapon ng basura. So alam naman natin sa buong Pilipinas yata ngayon, problema is basura. So ang resibo naman po namin dyan, kami ang nanalong best MRF sa buong lambak ng Cagayan. Tapos yung pork meeting po namin, nanalo rin po kami sa Gawad Kalasag. At yun po yung naging kalamangan namin sa innovation namin sa hinahanap sa Gawad Kalasag doon sa pork meeting. Dahil sa pork meeting naman po, nabanggit namin doon na kung anong gagawin mo, yung kailangan yung preparedness mo pag may dumating na kalamidad. Ayan. So prepare po kami doon. Ayan. Siguro, laliman pa natin yan mamaya. Nabanggit mo yung kalamidad. Isa sa mga kasama din natin ngayon dito, nanalo sa Galing Pook dahil sa kanilang isinasagawang paghahanda para dito sa The Big One. Ang binabanggit ko po, si Kapitan Cesar. Magandang gabi po. Magandang gabi, Kapitana. Ano po, bigyan nyo nga kami ng konting background, kaugnay dito sa inyong mga ginawang paghahanda at siyang napansin ng ating itong National Award para sa Galing Pook. Ang pangalan po ng programa namin ay The Big One, a clustered street camp evacuation approach. Dahil po ito dun sa West Valley Fault Line na tumatakbo ng 130 kilometers mula Bulacan hanggang Laguna. Dumaan po siya sa barangay namin. At mismong yung barangay nyo, doon natukoy kasama yon sa mga... Opo, may mga bahay ho nakatungtong dun sa fault west, mismo. sa fault line. Oo. Madalas yung niyayanig tayo ng lindol dito. Tapos nakikita natin sa TV, sa mga balita na lahat ng tao nagkakagulo. Tapos ang iniisip ko doon, lahat tatakbo kay Kap na, Kap, unahin mo yung asawa ko, Kap, hindi yung anak ko, Kap, yung kapatid ko. Hindi mahihirapan ho ang kapitan na tugunan yun agad kasi baka kami rin po biktima. Yes, oo. Kaya ngayon pa lang ho, ang inisip namin, hinati na namin yung barangay ng magkakapit-bahay. Doon kayo pupunta sa isang lugar. Eto, doon sa kanto malapit sa inyo, kayo yung susunod sa kanto yung malapit. So nakakalat po siya sa paligid po ng barangay namin. Hindi ho pupunta lahat ng tao sa isang lugar. Mahihirapan pong alagaan ng barangay ang maramihan agad. So hati-hati na sila. So, ito yung nakikita nyo parang pinaka-realistic na senaryo. Yes po. Kalimbawa, kasi pag may nangyari nga naman na ganitong malakas na lindol, pati yung mga responder, kailangan din muna nilang i-safety yung kanilang pamilya, yung kanilang sarili. So, yung magkakapit-bahay, magkakalapit, yun yung parang ginawa yung cluster-cluster para sila yung magtutulungan. Opo. At meron na po kaming inihanda na parang disaster drum. Nandun na sa isang drum, nakalagay yung sa kartilya, meron na yung pala, maso, piko, sa loob, may lagare, diapers, Lahat ng mga... takore, plato. Wala ho tayong mga signal, wala tayong gadgets. May baraha ho sa adults. Para sa mga bata, meron kaming coloring books at saka Crayola para for trauma. Ang galing! Marami na nakalagay doon. So, pag nag-earthquake, duck cover and hold, i-check mo na yung kapitbahay mo, punta na kayo sa kanto malapit. May volunteer kukuha ng drum sa barangay hall, nahadun lang ho sa labas, nakakartilya, kaya madali ho yung dalhin sa lugar ninyo. Tulong-tulong na kayo magkakapit-bahay. Maglinis, magputol, at ayusin yung
cluster ninyo. Oo. Yun. So sabay-sabay ho, simultaneous. Doon ang sa, trabaho. sa pangalan pa lang ng inyong programa, Street Camp. Yes. Ibig sabihin, kung kaya namang doon lang sa open area sa kalsada, doon muna, pansamantala. Doon muna po, sa street. Kasi baka ho hindi pa safe. Marami hong aftershocks. Ilang Oo. araw yan kung sa loob ka ng bahay. Kasi nga naman, kung dadalhin mo sa evacuation center, baka naman yung evacuation center mo, ano din, naapektuhan din. Problema rin sa Oo. banyo yan kung maraming Yes. lahat doon. So ngayon, hiwalay-hiwalay sila. It's easier to manage kasi mas maliliit na mga grupo. Oo. May mga ano na ba kayo? Ginawa kayong mga drill para yung pag nagkakaroon ng earthquake drill, ito na yung ginagawa nyo? Ang madalas so para hanggang dock, cover and hold. Pero Yes. pagkatapos ng dock, cover and hold, o ano na. Labas. Oho. So ang ginawa ho namin sa barangay namin, pag nagpatawag ho kasi ang barangay sa mga constituents pumunta sa barangay hall, hindi ho lahat pumupunta. So ang ginawa namin, kami ang pumunta kanto-kanto, 6 o'clock to 7 o'clock, gabi, wala kaming PowerPoint, flip chart lang, para na-simulate na namin conditions na sa gabi mangyayari. Yung isa ko kasing scenario sa pag-aaral, yung scenario 8 yun parating ginagamit, 7.8 magnitude at 7 p.m. So doon magkakagulo ang tao kasi walang Mawawala ng kuryente. signal, Yes, walang ilaw, signal, walang... oo. So yun lang ho ang signal, sinimulate namin. With this wind, siguro ho next year, we will try to have creative drills na yung by cluster, yung kukuha nila mismo yung gamit Oo. nila. Pero ito, Kap, syempre, kayo, nasa Quezon City, mayaman na barangay, Ako, hindi ho. hindi ba? I mean, paano yung mga yung mga budget para doon sa mga siyempre yung mga first aid kit ninyo doon, yung mga nakalagay doon sa mga drum na pwede nilang gamitin pansamantala. Paano niyo po yun? Kasi 'di ba, mag-expire din yung iba doon. Baka mamaya pagdating ng ilang taon mawawala na yun. Paano po ma-replenish yung mga gamit na nandoon? Ang lahat ho sa barangay ho, sa batas ho, kailangan ho doon sa budget namin, 5% doon naka-allocate sa disaster. Of which 70% lang ang pwede mong gastusin, yung 30% pang quick response fund kung talaga may disaster talaga. So yung 70%, yun ho yung dinalaan namin pambili ng mga supplies, taon-taon, tsaka mga iba pang gamit na pang disaster. Yung drum po namin, sinimulan namin ng 2018. So every now and then, 2020 yata, 2024, Every 4 years, nagre-replenish po kami. nagre-replenish, oo. Parang every 2 to 3 years, 2 to 3 years. nagre-replenish po kami kung alin yung, halimbawa yung bulak, medyo nanilaw na, palitan Alisin na na. namin. So, kung Hindi ba kayo nahihirapan sa COA doon, sa pag-liquidate doon sa mga budget na ito, ginastusan mo tapos hindi mo naman nagamit, ano lang dahil sira na? hindi po, very compliant po kami sa COA. Lahat po ng gastos sa amin, may resibo. Kaya nakasabit po yan sa City Accounting at saka sa Commission on Audit po. So paano nyo nagawa with the meager budget na meron kayo? Yung mga barangay na hindi ganun kayaman, paano po ang kailangan gawin? Paano niya masusundan yung ginawa ninyo? Actually, maliit lang ho yung yung para bang, yung budget namin nun was siguro mga 200 to 300,000 for the year. Meron na kaming 14 drums kami nagsimula. Ngayon may 20 drums na kami. So we are ready for 20 clusters, Oo. street camps. Siguro ano lang kami ng 2,000 per year per drum. Pero pag-replenish na lamang, kasi kung nasimulan mo na, Konti na lang. konti na lang na konti. Kasi may mga iba naman doon na hindi naman masisira. Halimbawa, yung mga Yes. baraha na binabanggit nyo, coloring Yes. book, pwede naman nandun. Kasi Ano pa? mahalaga yun yung mga ganong, mga simple na na bagay. Kasi yung mga tao walang gagawin, walang signal, magmumukmuk doon ang gagawin nila. Di lalo silang na-stress, di ba? At least meron yung mga ganon. Oo. May isa pong tanong sa amin dati, yung sinare namin to sa Iloilo. Sabi namin, ito yung disaster drum namin. Tapos sabi niya, gender sensitive ba yan? Anong gender sensitive? May sanitary napkin ba yan? So nabigyan ulit kayo ng baligang Hindi. Bumili na kami ng sanitary. Meron kaming adult diapers, meron kaming baby diapers doon. So, dinagyan na rin ho ng... sanitary napkin. Oho. Eto, doon naman tayo sa lugar ni Kapsani. Ang nakilala at binigyang parangal ng Galing Po ay yung inyong proyekto pagdating sa solar Solar Power Revolution po. Solar Power Revolution. Yes po.
Paano nyo po nagawa? Bigyan nyo kami ng ideya tungkol Opo, sa nito. nag-start po itong programa namin 2018 nung pag-upo po namin. Pero ang focus lang po ng program nun ay puro sa street lighting project. Pero nung 2022 po, in-institutionalize na ng Barangay Council at nag-expand na po siya sa ibang areas ng barangay governance like agriculture. Meron po kaming mobile na solar power irrigation for vegetable growers. Tapos nag-expand din po ito sa health and sanitation. Meron pong electric vehicle para sa aming mga BHWs. Then sa tourism, lahat po ng street signs namin sa Barangay Malvar ay lighted by using solar energy po. Oo. And then, syempre po, yung aming barangay hall at yung evacuation center sa DRRM naman ay powered po by solar energy. Opo. So, dahil magkapareho kayo ng syudad ni Opo. Kap, oo. Yung area mo, kung yung sa Nagasikan ay kino-consider na tondo ng Santiago dati, yung sa inyo naman, nasa city proper ba kayo? Yes po. Ano po ito? Kino-consider naman po sigurong U-belt ng Santiago City. kasi Andun po nandun mga yung mga schools. school. Yes po. Oo. So itong solar power, paano po ito nagkaroon ng malaking impact po sa inyong barangay? Siyempre, pag sinabi nating solar, nakadepende sa sinag ng araw. Ang lugar po namin no, sa Isabela, sa Santiago City ay madalas pong daanan ng mga typhoons. So isa po ito sa aming nakitang benefit para sa aming barangay dahil pag typhoon season po dito, talagang massive po ang blackout. Oo. Opo. Especially nito nga lang pong huli, yung Typhoon Uwan. Yes, So, talagang, ng opo. tumbok niya. Oo. So, pasalamat po kami sa aming programa dahil 24/7 operation po ng aming BDRRM dahil sa solar power. And yung communication lines ay na-restore po agad dahil po meron kaming mga backup batteries. Oo. Paano po ito nakatulong po sa pagdating sa pagbabudget sa gastusin sa kuryente? Kasi 'di ba pag sa barangay, pag nakikonnect ka sa mga street lamps mo, may monthly din kayong binabayaran, 'di ba, Yes sa po. electric cooperative. Yes. Oo. Ngayon wala na, nabawas na 'yon. Opo, 85% pa lang po ng aming streets ang powered by solar street lights. Pero dun po sa computation namin, kung ang Barangay Malvar po ay i-install yung street lights na on-grid, magbabayad po kami ng almost 2 million pesos annually. Dati. So yun po ang aming natitipid. Natitipid ngayon. Yes po. At saan naman ito napupunta yung natitipid nyo sa gastusin sa elektrisidad? Anong mga proyekto ang pinaglalaan? Pwede po naming ilaan sa kagaya po yung Dagdag proyekto sa solar Yes po. system? Kagaya po ng Project Sibug. Ang Sibug po ay Ilocano for Dilig. Pagdilig. Kaya ito po yung solar-powered irrigation for barangay under hydrated gardens. Kaya Sibug. So natulungan po namin mga vegetable growers namin na during yung El Nino po ng 2024. Kahit walang tubig sa irrigation, meron kayong supply ng tubig. Yes po. Opo. Dahil sa mga deep well na powered by solar? or Actually, hindi po sa paano? deep well. Sa Sa ilog. galing sa ilog. Opo. So yung papaakyat ng tubig na makina, pinatatakbo na ng solar energy. Yes, sir. Oo, ang galing ano. At least kahit papano, ay hindi siya kahit papano kasi milyon yung natitipid nyo sa kuryente sa barangay. Oo. So paano nyo, ano po yung ano nyo, paano nyo po mararamdaman, kailan ninyo mararamdaman yung full impact ng target po ninyong 70-30? By 2030, naglagay po kami ng target sa medium-term development plan po ng barangay na 70-30 by 2030, 70% renewable energy, then 30% grid. With the recent citation by the Galing Pook, Oo. mukhang mas mapapaaga po dahil may mga private po na nag-o-offer na sa amin na tutulong na in the near future baka maging first off-grid barangay in Santiago City po. Oh, yan ang abangan natin. Baka naman makatanggap na naman ng panibagong award dyan, Kap. Pero ito, yung households ninyo, naka-solar na rin lahat ng mga nakakatipid din. May Siyempre. mga privately installed lights po sila. Basically, pang ano lang po yun, reduce ng cost ng electricity. Yes. Oo. Ayan. Maraming mga barangay yung gustong tumahak sa ganitong renewable energy. Ano po yung pinakamahirap na resistance na hinarap po ninyo sa inyong mga constituents, yung pagtanggap nila yung ganitong... Una-una po yung initial investment, yung funding. Dahil sa ngayon talagang medyo mataas ang cost ng solar panels, ng equipments po related to yung sa renewable energy.
Pero kinonsider po namin siyang investment rather than expenses. At ngayon nga po, na-reap na namin yung benefits out of the investment po. Oo. Ito, kay Kap Cesan, ano po yung naging epekto nitong Galing Po Award sa inyo ngayon? Sa akin, siyempre masaya. Yung mga constituents namin, nung in-announce namin, siyempre masaya yung mayor namin, si Mayor Joy Belmonte. Yung sa programa namin, na-validate talaga na tama yung paghahanda namin. So, mas kalmado at hindi na masyadong natatakot. Mas may engganyo pa sila na sumuporta Yes. din sa inyong programa. Yes, lalo. yes. Sa inyo, Kap, ano na ba sa inyong mga constituents na nakilala sa Galing Po Award ang inyong Ganun mga din po, ginawa? napakasaya po ng aming constituents at ganun din ang aming mayor na from the start po ay Lalo kayo, dalawa kayo. Opo, number one na cheerleader po talaga namin si Mayor Sheena. Oo. Napakadami pong opportunities na ibinukas ng Galing Po sa aming mga barangay, lalo po sa aming mga barangay sa probinsya. Oo. Lalo na siguro si Kaprinante dahil 2 beses nang nanalo last year tsaka ngayon. Last year kalaban mo hindi City. mga barangay, kalaban mo mga city, Municipality, probinsya, province. municipality, di ba? Province. Oo. Anong impact nito sa inyo? Sa mga kabarangayan ko, kung papansin niyo yung programa namin, involved lahat ng tao eh. Hindi magiging successful tong programa namin kung hindi involved ang tao. Yun ang key sa para maging successful yung mga programa na makuha mo yung suporta ng iyong mga constituent. Tama. Yeah. Tama. Sa inyo, Kap Cesan? Dagdag ko lamang, yung nangyari dito, so yung dati may mga barangay na lumalapit sa amin kasi hindi lang naman kami magiging apektado ng earthquake. Hindi lang yung dinadaan ng fault line hanggang sa may Manila Bay yan, lahat yan. Maaring kopyahin yan ng mga barangay na daan Actually, ng fault system. Oh. Yun. So yung iba, marami na nagre-request na pumunta sa barangay namin para mapaliwanag namin. Tapos yung dagdag ngayon, because of this Galing Pook, ang susunod na tanong, Kap, gusto ko rin manalo. Paano? Pero ayun, pwede na silang maglakbay aral sa inyong barangay para Correct. matutunan. Ganun doon sa inyo, Kap, ano? Opo. Ayan. Mula 2015, 16, may mga nagpupunta na rin po talaga sa barangay namin. Kasi programa na namin yun eh. Yan. Yung dati nang namin programa yun. At ibabanggitin ko lang din po, siyempre kapasalamat sa mga kabaranggayan ko. Dahil sabi ko sa kanila nung nangangarap kami na makilala, makakuha kami ng mga ganitong award. Parang pangarap, sabi ko, para tayo nakasakay sa bangka. Na ako yung kapitan ng bangka, kagawad mga councilor ang nagsasagwan, pero mas mabilis tayong makakarating sa pupunta natin kung sasagwan lahat. Yun ang naramdaman po ng mga kabaranggayan ko. Kaya ngayon, pag may nakukuha kaming award, ang sabi ng isang kabaranggayan namin, parte rin kami na yan. Oo. Siyempre yung nagsagwan panalo po. ninyo, yung mga opisyal ng inyong mga programa, panalo yan ng buong barangay. Okay. Congratulations po sa inyo, Kap Sani, Kap Cesan at Kap Rinante sa inyong matagumpay na mga programa na kapulutan ng aral at pwedeng gayahin, pwedeng kopyahin. Hindi naman bawal kumopya, di ba? Ng mga programa ng mga lokal. Dapat Well, Lalo pag ito Yes. ay epektibo para sa kanila. Pang barangay talaga. Maraming salamat at siguro sa mga susunod baka hindi na kayo kapitan, baka mas mataas na posisyon ang inyong hinahawakan. Maraming salamat and congratulations.